Hello, good morning po sa inyong lahat, no? At meron akong share sa inyo ngayong umaga. So, meron sa aking isa sa CFD, no? Tagalog siya, Tagalog, no? He's my friend of mine, actually. Pero masama yung loob sa akin ngayon. Sabi niya kasi sa akin, Sanrio, wag mo nang ituloy yung pakikipag-collab kay Jared para sa public preaching. Kasi pwede daw akong mamatay o pwede akong mapahama kasi alam naman daw ang galawan ng mga iglot, hindi lang iglot, kahit ang mga ibang mga protestant, sa way ng pagsasalita mo na masyadong mabagsik, baka matgaya daw ako kay Father Nilo o kay Dagal. Basic lang naman yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, friend, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, Satanas. Isa kang demonyo na hinihila ko para panghinaan ng loob. Ngayon pa lang, Satanas, tinatakwil kita. Nagalit siya sa akin. Kasi, sa gawaing simbahan, bagamat tayo'y tao lang, meron tayong mga kinatatakutan. Dapat yan ay pinaglalaban, nilalabanan. Kung naniniwala ka na God is with us, God is with me, ano pa ba ang dapat mong katakutan? Kung naniniwala ka na proprotektahan ka ng Diyos and it's a God's will na ipagtanggol mo ang aral ng simbahan, ano ang dapat mong ikatakot? Aanin mo ang pagkakaroon ng mahabang buhay kung sa impyerno naman ang bagsak mo. Mas nanaisin kong maagang mamatay kung magiging santo naman ako. Hindi po ba? See the difference? Aanin mo ang rangya at masaganang pamumuhay kung impyerno naman ang bagsak mo. Mas nanaisin kong gumapang sa lupa at maghirap, pero sa kaharian ng Diyos naman ako tutuloy. Dahil ang kamatayan, panghabang buhay yan. Wala yang limitasyon. So kung sa impyerno ka, doon ka magngangangawa for life. Unlike dito sa tayong mga buhay, temporary lang naman to eh. Material things, all of this are temporary. Hindi po ba ang pera, ang kapangyarihan, ang katanyagan, temporary yan. Lahat tayo ay magiging pantay-pantay sa paghatol ng Diyos sa ating kamatayan. At yun ang pinakamasakit, lifetime yun, wala na talagang hihingahan. So, sa impyerno ka. No? So, yun lang po. Sa totoo lang po, si Jared Almasora yung sagot sa mga tanong ko sa Diyos. Kasi nagpaplano talaga ako. Actually, matagal ko na naman itong ginagawa na magpo-focus na lang ako sa nanay, sa mamit daddy ko kasi may mga edad na rin sila. Gusto ko buo yung oras ko sa kanila, alagaan ko sila, mahalin ko sila ng buong buo, yung wala silang kahati sa oras ko. Then nag-asa ako kay Lord, gusto mo pa ba akong tawagin sa larangan ng debate? Sabi ko, hanggat hindi ko nararamdaman yung presence mo, hindi ako tutugon sa mga taong nakapaligid sa akin. Hanggang sa, hindi ko rin ine-expect na bigla nga sa akin nag-chat si Jared, na yun nga, yung ginagawa sa kanya ngayon, yung harassment, no? Nung una, deadma ako. Sabi ko, Diyos ko, ito na naman, gulo na naman. Tapos, nakita ko na siyang umiyak dun sa live niya. Merong parang something na spear na tumusok sa puso ko na bigla siyang lumuha. Nasabi ko, eto na yung calling sa akin. Pero ganun pa man, marami pa rin na nagsabi sa akin na, Sanrio, wag kang didikit dyan kay Jared. Alam mo naman marami nagbabanta sa buhay niyan. Baka madamay ka. O baka madamay ka sa mga bashers niyan. Alam nyo, sa totoo lang, ako, dahil hindi naman ako ganun kayaman, di ba? Ang lagi ko sinasabi kay Lord na, Lord, kung anong meron ako, yun ang ibibigay ko sa'yo. Kasi di ba dapat maging mapagbigay tayo sa Diyos? Maging mapagbigay ka sa Panginoon. Lagi kang magbibigay sa Kanya. Material man o sacrifice, ibigay mo. Kaya nga sabi ko, Lord, hindi sapat yung pera ko para ibigay sa'yo. Pero siguro naman mayaman ako sa gawa at yan ang lagi kong ibibigay sa'yo. Kaya sa akin, marami man basher si Jared, marami man nagtatangka sa buhay niya. Okay lang yun sa akin eh. Kasi hindi ko naman to binibigay kay Jared. Binibigay ko to sa Diyos. Binibigay ko sa mga tao lahat ng mga pinaghirapan kong aralin.
Ang lahat ng mga pagdedebate ko, pagtuturo ko, ibinibigay ko yan sa Panginoon, ini-offer ko sa Kanya yan. Kasi yan lang naman ang meron akong pwede kong maibigay sa Kanya eh. Na wag nyo naman sanang ipagdamot sa akin. No? Kung ano man ang tingin ng mga tao kay Jared, wala akong pakialam doon. Dahil hindi ako kay Jared naglilingkod sa Diyos. Kung ano mang meron ako, ibibigay ko yan sa Diyos at ibibigay ko to para sa mga tao. Sa mga napanghihinaan ng loob, sa mga nagtatanong kung bakit Katoliko, ibibigay ko yan ng buong buo sa inyo, ng walang bayad. Dahil ang bawat paghinga ko ay walang bayad yan. Libreng binibigay sa akin ng Diyos ang buhay ko. Kaya marapat lamang ang buhay na libreng ito ay ibigay natin sa Kanya. May napapala ka man o wala. Kaya salamat po sa inyong pagsuporta. Wala naman pong problema kung mag-collab kami ni Jared. Pero ang iniisip ko kasi, lalo na't yan Luzon, at kami ay nagpaplano rin na umikot sa Metro Manila, kinakailangan po talaga namin ng permit. Kasi sa Cebu, tsaka yung nagpunta ako dun sa Dumaguete, meron kasi dong pampublikong lugar na para siyang park, na dun sila how can I say this, nagpa-public preaching. Kasi dito sa Luzon, na nakakatakot, baka mamaya, nagpa-public preaching kami, sa lakas ba naman ng bunganga ko, bunganga talaga ni Jared nga ni, baka magliparan ng bubong ng mga sulpot at ireklamo, at mamaya mabarangay naman kami, di ba? Alam nyo naman, di ba yung nangyari kila Jared, imagine niyo in-invite ng iglot sa isang pamamahayag, o di ba, nag-usukan ng mga iglot, may nasapok pa. Baka mamaya kami nila Jared, mag-public preaching kami sa Luzon, lalo na sa Metro Manila, kami naman ay bitbitin naman ng barangay tanod. Alam ko kasi parang kailangan yata dyan ng permit. Pangalawa, safety measure na rin kasi alam nyo naman po ako kapag ako naglatag ng presentations, lalo na pag ito ay patungkol sa Catholic Church, ay nako talagang may magliliyab talaga, no? Baka may mapakain ng dinuguan dyan. So, syempre, baka may mapikon, no? Lalo na ako ay talagang mahilig sa historical evidences. Mahilig ako sa standard references, no? Baka may umusok na kapitbahay nilang sulpot at mabato kami ng wala sa oras. Tsaka, isa pa po doon, kaya rin kinakailangan din namin ng permit para maayos yung lugar na pagdadausan ng aming gagawin na pamamahayag. Sa totoo lang po, ito na po ay dapat nating gawin talaga tayong mga kaanib ng simbahang Katolika dahil kumakapal na talaga ang pagmumukha ng mga sulpot nga ni. No? Kumakapal na ang kanilang mga pagmumukha at san-san sila nagkakalat sa lansangan na parang tae na iniwan ng iglot doon po sa Luneta tuwing magkakaroon ng rally. So, kinakailangan po talaga namin ng formal na lugar. So, sa mga nagsasabi po sa akin na excited na po kayo na makita kami ni Jared na nagko-collab, no? Wag po kayo mag-alala, magkikita po talaga kami ni Jared. Kaya lang ngayon medyo kinakabahan pa din ako up to now kung paanong presentations yung gagawin ko. And plano ko rin po na italtalakayin ng LGBTQIA+, at ang pananaw ng simbahan patungkol po sa mga katulad ko. Maraming salamat po! So, yung mga nagsasabi dito na Sanrio, tumigil ka muna sa pakikipagdebate, delikado buhay mo, wag ka muna magsasama kay Jared, baka yung mga may atraso kay Jared, pati ako daw madamay, umalis kayo sa harapan ko pag babatokan ko kayo. Ha? Malis-alis kayo. Mga Katoliko pamanding kayo. Ang gusto kong marinig sa inyo, ganito. Sanrio, sige, pagpatuloy mo yan. Isang malaking karangalan ang ibigay mo ang sarili mong buhay para sa Diyos. Halatang mga mga pekeng naglilingkod. Ang tao na nagmamahal sa sariling buhay kaysa sa Diyos ay agad nawawalan nito. Kung mas mahal mo ang sarili mo kaysa sa Diyos, kukunin ng maaga yan sa'yo. Kung mas mahal mo ang material na bagay kaysa sa Diyos, kukunin ng Diyos ng maaga sa'yo yan. Bakit ako matatakot mamatay? Hindi ba't isang malaking karangalan para sa akin ang mamatay ako para sa simbahan?
Ang buhay natin ay galing sa Diyos at tayo ay nabuhay para ibigay yan sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng mga magulang para gabayan at lumaki ng maayos at yan ay galing sa Diyos. Ang lahat ng meron tayo ay mula sa Diyos. Kaya't kung ako man ay humihinga ngayon, yan ay galing sa Diyos at marapat lamang na ibigay ko yan sa Kanya kasi sa Kanya yan. Ang pangit ng mga trip nyo eh. Hindi ako natatakot na mamatay kung para naman sa Diyos at para naman sa gagawin ko. Imbis na ang marinig ko sa inyo, Sanrio, ipagdadasal ko kayo ni Jared, na sana humaba pa ang mga buhay nyo para marami pang mga protestante ang magbalik katoliko at maging katolikong muli. Yun yung tama. Sanrio, ihingi ako ng panalangin sa mahal na Birhen na sana lagi kayong gabayan. Hindi ba? Kapag meron kayong nakikitang mga debater na alam ninyong nasa alanganin, alam ninyo na critical ang buhay dahil sa kanilang pagtatanggol sa simbahan, palakpakan nyo! Tuloy mo! Dapat lang! The blood of the martyrs are the seeds of the Catholic Church. Ang dugo ng mga martir na namatay dahil sa pagtatanggol sa simbahan, yan ang mga binhi ng ating simbahan. Kung bakit lumaganap ang Kristyanismo, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Kaya proud ako na kung sakali man kalooban ng Panginoon na mangyari ito, maganap nawa ayon sa wika mo.